O yan o, nasa 0.4 yung bias niya. Mataas talaga yung bias dati ng mga lumang amplifier, mataas talaga siya. Kaya sabi ng iba, mainit. Na although mainit naman talaga kapag medyo mataas yung bias niya, pero malinaw yung tunog niya. Mas malinaw yung tunog against sa medyo mababa na hindi mainit. Pero pagdating sa quality ng tunog, mas quality yung tunog ng mas mataas. Halos isang linggo ako na puro old school na datingan ng amplifier. Tapos puro halos concert. Nakagawa na ako nung nakaraan concert na K4. Ito K4 ulit. Ayan, mas medyo bago-bago yung mukha nito against dun sa isa. Okay, ayan. Ang problema nito, hindi ko nakausap si Bossing. Hindi ko nakausap si Bossing kung ano yung pinaka-issue niya. Yung disenyo pala ng ganitong concert, yung K4 pababa yata, is yung front panel niya diretso sa may takip niya, diretso sa takip. Ayan, kaya pag ganito siya, pag tinanggal mo, mahuhubaran siya. Ayan, ito na lang maiwan yung holder ng soft start and then control niya. Ayan, tsaka sa indicator. Okay. Yung may-ari hindi ko rin kilala or hindi ko rin matandaan kung ano yung pangalan kasi nilalamove lang to dito sa atin. Shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay, naulit natin, concert K4 professional power amplifier. Hindi na tayo magpahaging portion dahil sunod na yung kwa natin pahaging natin although sige na nga, pangdagdag oras. Supply nito ay 34034. Dalawang 34034. Yan, 34034, 34034. Tapos yung mga maliliit is nasa meron siyang mungkwat pala, meron siyang 77 volts. Yung 77 yan para sa may kwan yan, high voltage na low ampere. Okay, tapos 2468, bali 8 piraso na capacitor. 63 ba to? 50 volts lang 50 volts by 10,000 microfarad. Tapos sa output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by pairs by pairs yan. Pero sa output is ito lang yan, 1, 2, 3, 4, 5, 16, bali 6. Yung isa is nasa drive na. Okay, C5200 and then A1943. Ayan, naka carbon type syempre. Mga ganitong klaseng amplifier, puro carbon na talaga yan. Tingnan nyo nga yung trimmer nya, mulaklak na yung parang kalawang o rugby na binalot dyan. Pero yung resistance is hindi nagbabago. Okay, hindi ko maalala kung anong pinaka-issue nito kung bakit pinadala rito sa atin. And then wala na palang knob to dito. Walang knob Lagyan na lang natin ng ibang knob siguro yan. Wala siyang knob. Okay, ngayon nag-check ako ng bias, working naman siya. Working yung bias niya. Teka lang tanggalin ko muna yung speaker. Okay, tinanggal ko na yung mga input and then speaker natin. Kung maaari guys, kapag nagsukat kayo ng bias, mas maigi na walang naka-input and then nakakabit na speaker. Ngayon, ito yung pogi natin na tester. Okay, nakabalbo na tayo doon para sigurado. Nahirap na, mamaya may problema pa na iba yan. Soft start, nag-relay. Nag-trigger yung dalawang relay sa may amplifier natin. Ito yung biasing nya. Normal Teka lang, may tumatawag. Dito, balik tayo rito. Ayan nasa 0.4 yung bias nya. Mataas talaga yung bias dati ng mga lumang amplifier, mataas talaga siya. Kaya sabi ng iba, mainit. Na although mainit naman talaga kapag medyo mataas yung bias nya, pero malinaw yung tunog nya. Mas malinaw yung tunog against sa medyo mababa na hindi mainit. Pero pagdating sa quality ng tunog, mas quality yung tunog ng mas mataas. Ayan meron, di ba?
Halos magpo 0.5 na ngayong kabila eh. Oh. Okay, normal ito, normal yung bias niya. Ngayon maglalagay tayo ng input and then speaker. Tingnan natin kung magkakaroon siya or walang audio or ano, basta kung ano pang ibang mga problema niya. Okay, magkakabit lang ako ng speaker and then input natin. Kaya na ako ng speaker and then audio input. Audio input natin is itong cellphone natin na isa. Okay? Wala ka dyan. Ay, dami na rin kalikot pala nangyari dito. Yung fan niya, iba no? Maliit. Maliit na yung fan pala dito. Dito naman, hindi na gumagana. Gumagana, maingay. Yan o. Maingay. Palitan na lang siguro natin yan. Ito and then ito. Kasi maliit to. Maliit yung saan galing yan? Yan, maliit yung nilagay na pan. Medyo mainit pa naman ito. Dito naman papasok pala yung hangin. Parang napalitan na eh. Mahina oh. Wala na, pero sa natin problema yan. Ngayon ito, may audio. Okay, working. Working naman oh. Ito lang yung control. Medyo may sabit na konti. Medyo may sabit na konti. Pwede naman natin palitan ng bago yan para walang masabi si bossing. Okay, or hindi naman, baka kulang na sa kwanto. Lalangisan lang para marumi na ng konti. Okay, walang problema eh, goods. Ang gagawin na lang natin, itong control siguro, pwede naman to eh, gagawin dyan. Check ko kung anong value yan. Kasi naka full moon nito. Kung papalitan natin ng control, sana kumasya yung half moon. Bala na, sige, diskartehan ko na lang ito. Tapos yung fan, ayusin natin. Pinalitan natin yung fan. Sobrang liit naman kasi itong isa. Ayan, pinalitan natin ng akma naman dito, pang tuaryo. Ayan. Tapos yung nandito, hindi ko lang napakita kanina, nilagyan natin ng langis lang yung kanya, yung parang shafting niya. Ayun, okay na siya, umikot oh. Wala lang ingay. Ayan oh. Ako talagang palitan yung control eh. Palitan na lang natin yung control para sigurado. Okay? Para wala masabi sa busing eh. Ibalik ko na yung mga fan. Ito, and then ito yung dinagdag natin. Kulang tayo ng isang tornilyo. Rivet na lang. Wala nang baklasan yan. Kung baklasin mo man eh, grinderin mo muna or pinahain mo muna yan. Okay? Try natin ulit. Yan o, umiikot siya. Umiikot. Then ito, umiikot din. Dito, umiikot din. Yan, apat na yung fan nya. Okay. Ulit. Ito. Palitan natin control. Palitan natin para walang masabi si bossing. Okay, yun na lang yung last na gagawin natin dito. Control na lang siguro. And then linis-linis na lang. Nabaklas ko na yung front panel ng tawag nito ng control. And then pinalitan na pala nila ito. Yan, 100k yung nakalagay. Palitan na dapat 10k ito nakalagay dito eh. Dapat 10k ito. 100k yung nalagay. Okay, palitan natin ng 10k lang.
Itong ginagamit natin na pang power amp natin, yan, 10K ito. So 10K. Ang problema natin dito is yung naka full moon yung knob natin na ilalagay. Ito galing sa mga 5 auto lang ito. Lalagay ko lang sa dito para hindi naman siya ganun ka-awkward tingnan. Para kahit paano meron naman siyang knob. Yan. Lalagay ko siya dito. Tapos diskartehan na lang natin yung half moon na yan. Ibalik ko na yung front panel. Tapos naglagay na ako ng knob. Ito. Ano na lang to? Diskarte na lang to. Half moon to half moon yung control natin. Yung knob is pang full moon. Pero diskarte lang yan. Iniinit lang. Ginagawa ko, iniinit ko na yung shafting. Kaya ako babaon yung knob. Ang mangyari dyan, tuwing palit is naka half moon na siya. Okay, medyo maliit lang siya dyan. Pero okay na yan kaysa wala ng knob. Okay, tapos testing natin ulit. So yung problema, yung control parang yung isang fan parang wala siyang start. Okay, ito naka-play itong cellphone natin. Naka to 20 yan ha. Wow. Tapos dalawang channel. Ang kagandahan ngayon, kahit isagad mo hindi na ako wala kang kalaskas na narinig. Wala kang kalaskas. Wala kang kalaskas. Ito yung kanya na, ito yung control na kinuha natin. Yung pinampalitan ba? Ito to. Yan, 50K ay 100K ito. Masyadong mataas ito. Na nasa power amp talaga is nasa 10K to 5K lang. Yan na guys, hanggang dito na lang. Wala naman ng ibang problema to eh. Wala naman ako nakitang ibang problema na. Gagawin na lang dito is linis na lang to. Lilinisan na lang, tapos yung switch dyan lagyan ko na siguro ng contact cleaner para sigurado. Okay, medyo mainit. Ay hindi, doon pala sa may katabi yung panghinang. Although ganun talaga yung mga K-series ng concert, medyo maligam-gam na konti compare mo sa iba kasi mataas yung bias ito. Nasa 0.5 na normal sa kanila yun, yung mga old na mga amplifier. Na nagpadala rito sa akin, mali okay na itong concert na K4 mo. Okay na. Normal naman ito. Wala naman ako makitang ibang sira na eh. Ayan. Tapos yung fan is okay, pinalta natin dito. Tapos pinagana natin itong fan na isa dito. Ayun lang. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin 8 AM to 8 PM lang tayo ng gabi. Tapos along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out and love.